We already lost a former president. The Philippine government is working with the ICC. Ang update is nasa loob sa detention si former President Duterte. Meron siyang access ngayon sa kanya lawyer na confirm na ng ICC na ang lawyer niya ay si Nicholas Kaufman. At araw-araw sila nag-uusap ngayon. Araw-araw sila nag-uusap ng kung anong gagawin sa kaso. Almost every day, meron din akong oras sa pagbisita sa kanya. Ang pinag-uusapan naman namin ay una yung bayan, pangalawa yung pamilya, and pangatlo yung mga mensahe niya para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman ay ang estado ni Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko lang kasi alam kung hanggang saan ang gusto niya sabihin sa publiko sa kanyang health concerns ngayon. Pero siya ay nasa hospital hanggang ngayon. Nakita naman natin yung kanyang pag-collapse doon sa ICC detention kahapon. So hanggang ngayon ay nasa hospital siya at meron atang mga procedure na gagawin sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yung mga procedure na yon. Siguro bagay na tanungin natin ang kanyang next of kin o ang kanyang asawa sa kung ano yung mga health concerns ngayon ni Attorney Medialdea. Pagdating naman kay Attorney Harry Roque, wala siya ngayon dito sa The Hague, nandito siya sa Netherlands. Pero nandoon siya sa isang lugar sa labas ng The Hague para mag-file ng kanyang asylum documents. So wala akong update kung ano yung mga pangyayari doon sa kanyang pag-file ng asylum documents. Bagay siguro na mag-request tayo ng interview with Secretary Attorney Harry Roque kung anong estado ng kanyang pag-file ng asylum dito sa the Netherlands. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na mag-stay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, wag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Yes, wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Meron akong return ticket dahil sa April yon. Dahil kailangan kasi required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito sa totoo lang dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado pero nagpahiwating na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP.
senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno. At alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondoc, Philip Salvador, and meron Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong 4 na guest candidate. Si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, yun nga, siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Mamayang gabi may darating na isang abogado, no? So kailangan ko siya kausapin, kailangan ko siya i-interview para maidagdag siya sa legal team. Hindi ko sila papangalanan dahil gusto ko protektahan ang kanilang privacy dahil baka mabombard sila ng kung ano-ano, no, na mga tanong o mga tawag o mga lobbying ng mga iba't ibang grupo, iba't ibang tao. So hindi ko papangalanan yung ibang miyembro ng legal team. Papangalanan ko lang ang lead counsel natin ay si Nicholas Kaufman. So tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Sa tingin ko ba pananagutin sila? Base sa sagot ng Secretary of Department of National Defense ay mukhang wala. Hindi sila pananagutin, pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila dahil ang military ang protector of the states and national sovereignty. At dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng Armed Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command, o dating tawag natin ay Presidential Security Group, masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga dating Pangulo. Kung makikita nyo, ang mga security detail ng ating former President Estrada, former President Arroyo, ay mga miyembro at ni former President Duterte ay mga miyembro ng PSG. Dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are, kumbaga, icons ng ating bansa and they're very important individuals para sa isang bansa. I think it is best if you ask them. I do not want to suggest to them kung ano yung dapat gawin. Dapat siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila. But clearly from the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So, hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Madami namang well, hindi madami. Very limited ang options right now. Pero there are options. Just cannot discuss them. Kasi, the Philippine government is working with the ICC
in making sure that the president stays in detention. So, huwag na lang natin pag-usapan kung ano yung mga pwedeng gawin. Pero, merong very limited ang options, pero meron. Nag-aantay ako kung sino sa mga relatives namin ang darating. So, hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras nung araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. And ang pagkakaalam ko, merong mga grupo ng ating mga overseas Filipino workers at mga Filipinos living abroad na mag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Hindi ko lang alam paano, saan at yung mga detalye, pero narinig ko na meron silang pinag-uusapan na ganun. Ang sigurado lamang ay yung peace rally support to former President Rodrigo Duterte to bring him home to the Philippines ay merong rally or merong gathering ngayong March 23. Ito ay Sunday dito sa The Hague, pero wala pa tayong specific na lugar dito sa The Hague dahil pinag-uusapan pa ng ating mga kababayan. Yung buong bansa natin, we already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga sinabi ko kanina kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba, pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot, but we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin as a country, as a nation, moving forward? May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador at meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget. Hindi, ako ang pumili sa kanya. In-endorse ko siya kay President Duterte. Noong nasa ere si President Duterte, noong kasi sinusundan ko yung airplane niya, nung naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan sa kanya, gumawa na ako ng paraan na merong sasalo sa kanya na abogado dito sa The Hague. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Meron din mga lawyers na nag-apply mismo at ginawaan ko siya ng shortlist. May inutusan ako na abogado dyan sa Pilipinas na mag-interview ng mga lawyers ng mabilisan lang. Tapos, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. And base sa briefer na binigay sa akin ng abogado, base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at sa kanyang, ano bang tawag niyan? Vetting, no? Pinili ko si Nicholas Kaufman. And habang nasa ere, si President Duterte, sinabihan siya at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya. Even ako, kasi nakausap ko siya sa telepono, sabihin niya, pagdating niya dito, na si Nicholas Kaufman yung kanyang abogado.